Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa pagkakaluklok pa lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong halal na Pangulo ng ating bansa, siniguro niya ang pagpapatuloy sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Inihayag ng Pangulo na ang paghahanda ay kaakibat ng nagbabagong security environment at para sa anumang banta na maaaring kaharapin ng bansa. Dahil dito ay patuloy niya ang pagpapatupad nila sa AFP Modernization Program sa pamamagitan ng pagbili at pag-upgrade sa mga military assets ng Pilipinas. Kaakibat nito syempre ang pondong ilalaan sa programa upang ito ay lubusang maisakatuparan ng ating gobyerno. Bukod kasi sa mga fighter jets at barko, isa pa sa mga inaasam-asam ng ating hukbong sandatahang lakas ang pagkakaroon natin ng sarili nating submarine na ating magagamit laban sa mga banta mula sa ibang mga bansa. Sa pagpasok pa lamang ng taong ito, iniulat na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang third phase ng Military Modernization Program ng ating bansa. At kabilang dito ay ang pagkuha na din natin ng kauna-unahang submarine ng ating puwersang militar. Layunin pa din ng third phase ng programang ito ang masiguro ang proteksyon at seguridad ng ating bansa laban sa mga nanghihimasok sa ating teritoryo lalong-lalo na ang China na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin tayong binubuli sa West Philippine Sea. Ayon sa spokesperson ng Philippine Navy na si Roy Trinidad, sa third phase umano ng programa ay mas pagtuto ng pansin ng ating hukbong pangdagat ang external defense ng bansa. Ito ay tumutukoy sa mga teritoryong inaangkin ng China na pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon pa kay Trinidad, ang halagang uubusin para maisakatuparan ng third phase na ito kasama ng pagbili ng bagong submarine ay aabot sa 2 trillion pesos na ipapatupad hanggang sa mga susunod pang taon. Maraming mga bansa ang nag-o-offer sa Pilipinas na maaari nating bilhan para sa ating Navy. Una na riyan ang proposal ng bansang Spain na kung saan ang Spanish government-affiliated company na Navantia ay nag-o-offer na magbebenta sa atin ng dalawang S-80 class Isaac Pearl submarines na nasa $1.7 billion ang halaga. Sa kasalukuyan ay nag-ooperate ang nasa 4 na S-80 class Isaac Pearl submarines sa Spanish Navy. Hindi na lamang ang dalawang unit na submarine ang ino-offer ng Navantia kundi maging ang logistics at konstruksyon ng bagong submarine base sa Ormoc, probinsya ng Leyte. Kasama pa sa proposal na ito ng Spain ang maintenance ng submarines at ang pagsasanay sa mga magiging crew ng submarine. Ang S-80 class Isaac Pearl submarines ay may sukat na 81 metro ang haba at may kakayahan nito na umatake mula sa dagat patungong kalupaan sa iba't ibang misyon. Kasama pa dito ang surveillance, monitoring activities at anti-surface at anti-submarine operations. Ang submarine na ito na dinevelop ng Navantia ay nangangailangan ng nasa 32 crew at kayang magsagawa ng mga long-distance missions. Ito'y dahil na din sa kanilang Air Independent Propulsion o AIP system na kayang magtagal nito sa ilalim ng dagat sa loob ng 3 linggo. Maaari ding i-launch mula sa submarine na ito ang mga Harpoon missiles at Tomahawk cruise missiles. Bukod sa bansang Spain, isa pang bansang nag-o-offer din ng kanilang submarine sa Pilipinas at ito ay ang France. Ibinebenta naman nila sa atin ang dalawang diesel-electric Scorpene class submarines. Kapareho ito ng nasa bansang Malaysia. Matagal nang nag-o-offer ang naval group na ito mula sa France ng kanilang submarine sa Pilipinas at noong taong 2020, ang Pilipinas ay nagpakita ng interes ng pagkuha ng submarine na ito. Siguradong mas malakas ang mga submarines na ito dahil ang pagkakadevelop sa mga ito ay nakabase sa mga submarines ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. Samantala, ino-offer din ng South Korean company na Hanwha Ocean ang kanilang Jangbogo III submarine sa Philippine Navy. Ang submarine na ito ay may habang nasa 77 metro at may propulsion systems at lithium-ion battery technology kaya naman mas mahirap itong ma-detect ng mga kalaban.
Kaya nitong magsakay ng hanggang 42 mga cruise at may bilis na 21 knots. Kargado din ito ng 6 na torpedo tubes na ginagamit para sa pag-launch ng mga guided missiles. Kasama na din sa package deal na ito ng South Korea ang technology transfer, integrated logistics support, simulators at maintenance facilities ng submarine. Wala pa ding pinal na desisyon ng ating gobyerno sa kung anong submarine ang bibilihin ng ating Navy. Subalit nakakasiguro si BBM na ang pagbili natin ng mga submarino ay tiyak na malaki ang maitutulong upang itigil ng China ang ginagawa nilang pambubuli sa ating bansa at magpapatuloy pa rin ang ating gobyerno sa pagpapamodernisa ng ating puwersa upang lagi tayong maging handa na sa katunayan, noon lamang nakaraang taon, ang Pilipinas ay hinirang na isa sa pinakamalakas na bansa sa buong Southeast Asia. Ang Pilipinas ay tinuturing na isa sa pinakamalakas na bansa sa Southeast Asia. Ang ating puwersang militar ay hinasa na ng panahon at kasaysayan mula pa lang noong sakupin tayo ng mga Espanyol hanggang sa dumating ang mga Hapon at mga Amerikano. Ang hindi malilimutang karanasan na ito ang mas nagpatatag pa sa ating puwersa at masasabi nating sinanay na ng panahon. Ang mga datos na aking babanggitin ay nakatala kasalukuyan sa Global Firepower Ranking para sa taong 2023. Ang Pilipinas ang pang-anim na bansa na may pinakamaraming mga sundalo sa buong Southeast Asia. Tinatawag na Armed Forces of the Philippines ang puwersang militar na meron ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga Army, Navy at Air Force. Ang Pangulo ng Bansa ang siyang tumatayong Commander-in-Chief na siyang nagsisilbing hukbong pinuno. Meron itong Power Index na 0.4811. Nasa humigit kumulang 114.5 milyong katao ang populasyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Pero pagdating sa puwersang militar ay meron lamang tayong 100,000 at isa na mga aktibong personnel. Habang nasa 200,000 at 51 ang kabuuang military personnel ng Pilipinas. Nasa 50,000 ang ating mga paramilitary, 30,500 ang Air Force habang nasa 100,000 naman ang ating mga Army personnel. Nasa 25,000 ang nakadestino bilang mga Navy personnel at ang ating mga reserve personnel ay nasa 100,000 din. Kung pag-uusapan naman natin ang aircraft asset ng Pilipinas ngayong 2023, mayroon 25 attack type ang Philippine Air Force. Ang mga tactical military aircraft na ito ay ginagamit para magkarga ng mga pang-airstrike. Mayroon tayong 25 transport aircraft na ginagamit upang suportahan ang military operation sa pamamagitan ng pagkarga ng mga sundalo, supply at mga armas na gagamitin sa isang engkwentro. Aabot naman ng 24 ang ating trainers aircraft. Gaya ng pangalan nito, ito ay ginagamit upang sanayin ng mga piloto at aircrew sa paggamit ng isang aircraft. Mayroon din tayong 8 special mission aircraft na binili para sa undergo ng iba't ibang klase ng over-battlefield drone. Marami na rin ang helicopter ng ating Air Force na nasa 108 piraso na at meron din tayong isang attack helicopter. Pagdating naman sa ating assets sa Land Force, sa pinagsama-samang datos ay aabot ng 28,520 ang military vehicles ng Pilipinas. 12 sa mga ito ay self-propelled artillery. Mahalaga ang ginagampanan nito sa pakikidigma sa kalupaan at ginagamit din sa pagsusupply ng indirect fire over range sa iba't ibang projectile. Nasa 279 ang ating TOW artillery. May tuturing mga luma ang ating mga kagamitan. Mahalaga pa rin ito sa puwersa ng ating mga sundalo. Kung susumahin, dapat na mas pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating puwersang pangdagat o naval force dahil na rin sa napaliligiran tayo ng mga malalawak na karagatan. Sa ngayon ay aabot lamang sa 73 ang naval assets ng Pilipinas. Ayon sa datos, meron na tayong 2 frigate na mga light escort and scouting vehicles. Ginagamit ang mga ito upang protektahan ang ibang mga warship at maging mga merchant marine ship. Madalas na ginagamit ang mga ito sa mga anti-submarine warfare combats na nahahawig ito sa mga destroyer at corvette. Mayroon din tayong isang corvette. Ito ay isang battleship na mas maliit kaysa sa frigate. Subalit kahit na maliit lamang ito,
Malakas ang makina nito kung kaya't mabilis at flexible ang battleship na ito. Ginagamit din ng mga corvette para depensa ng surface and air threats. Nasa 50 naman ang bilang ng ating mga patrol vessels na siyang ginagamit para sa mga coastal defense, border security at law enforcement. Madalas itong makita sa mga bahura na pinoprotektahan natin sa West Philippine Sea. Sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay nararapat lamang na mas palakasin pa ang mga armas, sundalo at ang ekonomiya upang masiguro ang paglakas ng ating seguridad at proteksyon. Base sa global firepower, tumaas ang ranggo ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Hindi man ito ganoon kalakas at malayo man sa katotohanan, isa itong magandang senyales na tumatas na kahit paano ang ating puwersang militar. Wala naman magiging problema kung tayo ay umaangkat o kumukuha ng mga armas mula sa ibang mga bansa basta masiguro lamang ang seguridad ng ating mga mamamayan. Dahil kahit naman ang pinakamalaking bansa sa mundo ay nagagawa din na kumuha o magpagawa ng kanilang mga armas sa ibang mga bansa. Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan, alam niyo ba na ang pinakaunang tourist submarine ng Pilipinas ay nasa Cebu? Ginawa ito noong taong 1989 sa Belgium. Ang Cebu Yellow Submarine ay nagsimulang gamitin noong taong 2012 matapos itong makatanggap ng Certificate of Accreditation mula sa Maritime Industry Authority o Marina. Makikita ito sa Imperial Palace Water Park Resort and Spa sa Lapu-Lapu City. May haba itong 22.2 meters at bigat na 99 tonelada.